Isa ka rin ba sa mga taong naiinis kapag binabanas? O di kaya naman, ikaw yung taong lamigin kapag sobrang lakas ng hangin? O baka naman, kabilang ka sa mga taong aalis ng tuyo sa bahay, pero pagbalik mo basang-basa ka na dahil sa biglaang pagbuhos ng ulan. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa, sapagkat marami tayong nakakaranas niyan. Subalit, ang tanong ng marami, bakit nga ba nangyayari ito? Halika, alamin natin. Isang makawika, malaya at mapagpalayang araw sa ating lahat. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang mahalagang paksa na kung saan ay dapat natin itong malaman sapagkat ito ay nakakaapekto sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At ito ay ang tungkol sa climate change. Ano nga ba ang climate change? Ito ay pangmatagalang pagbabago sa karaniwang kondisyon ng panahon sa buong mundo. Kasama dito ang pagtaas ng temperatura, pagbabago sa pattern ng ulan, at pagtaas ng sea level. Ano-ano nga ba ang dahilan ng pagkakaroon ng climate change? Unang-una ay ang pagpuputol ng puno. Ang pagpuputol ng puno o deforestation ay nagpapabawas ng kakayahan ng kalikasan na sumipsip ng carbon dioxide. Pangalawa ay ang mga industrial na proseso ng agrikultura na naglalabas ng methane at iba pang greenhouse gases. Pangatlo ay ang paggamit ng mga plastic at iba pang mga bagay na nagdudulot ng polusyon hindi lamang sa karagatan, hindi lamang sa kagubatan, maging sa hangin na ating nilalanghap. At ang panghuli ay ang pagsusunog. Mahalaga na iwasan natin ang pagsusunog sapagkat ito ay isa sa mga nagdudulot ng pagkalat ng iba't ibang chemical na maaari makaapekto sa ating ozone layer. Sa bansang Pilipinas, ramdam na ramdam natin ang pagbabago na dulot ng climate change. Ito ay direktang nakakaapekto sa pang-araw-araw nating gawain. Hindi lamang iyan. Hindi lamang tayong mga tao ang naaapektuhan sapagkat apektado rin ang ating kapaligiran maging ang mga hayop na naninirahan dito. Isa ito sa mga katotohanan na hindi natin maiiwasan sapagkat ito ay nangyayari na sa ating bansa. Hindi rin natin maaaring kalimutan na tayo ay nakakaranas ng mga kalamidad. Ang lokasyon ng bansang Pilipinas ay malapit sa Dagat Pasipiko na kung saan dito nabubuo ang mga bagyo. Ngayon, dahil sa epekto ng climate change, mas nakararanas tayo ng mas malalakas na bagyo na kung saan ito ang bumabawi ng maraming buhay, sumisira ng maraming ari-arian na labis na nagpapababa sa atin. Sa lahat ng nangyayaring ito, sino nga ba ang dapat nating sisihin? Wala tayong dapat sisihin kung hindi ang ating mga sarili, sapagkat nagkulang tayo sa pagiging responsable sa paggamit ng mga bagay-bagay na nakukuha natin sa ating kapaligiran. Kaya naman, dapat kumilos tayo. Hindi dapat natin hayaan na manaig ang pagkakaroon ng climate change, lalo na at meron pa tayong magagawa. Sa simpleng mga bagay tulad ng pagtatapon ng mga basura sa tamang lalagyan, paglilinis ng ating kapaligiran, pagtatanim ng mga puno, ay magagawa natin na isalba ang ating kalikasan. Sabay-sabay nating baguhin ang ating kapalaran. Hindi ang climate change ang magdidikta upang tayo ay sumuko. May magagawa tayo. Maliit man yan, subalit kapag tayo ay nagsama-sama, maaari tayo makapagdulot ng pagbabago. Climate change lang yan. Pilipino tayo. Tao ang magulo, hindi ang mundo. Matagal na itong nanghihingi ng saklolo, ngunit nagbibingi-bingihan lang tayo. Ngayong tayo na ang kinakapos, saka lang ba tayo kikilos? Hindi pa huli ang lahat, may magagawa ka pa. Kaya't hanggat may oras,
Naway mabigyan pa natin ng oras